sa ating lahat. Ngayon po ay nasa ikatlong linggo na po na kung saan tayo ay hindi nagkasama-sama o hindi magkakasama-sama dahil patuloy pa rin po yung ginagawa ng ating gobyerno o yung plano ng gobyerno na masob po itong COVID-19 na tinatawag natin. And sabi nga natin, minsan hindi natin maintindihan, pero tayo po ay nagpapasakop sa ating gobyerno. At naniniwala po ako na ito'y bahagi ng kanilang plano o strategy para masog po ang virus na ito. Na kung saan, naglagay sa atin ng maraming takot. Naglagay sa atin ng maraming alalahanin. And sabi nga natin last week, dumarating tayo sa time na kung saan tayo ngayon ay natatakot nang lumabas. Pero pag-usapan po natin, alam nyo, ang ganda po ng topic natin ngayon. At ang topic po natin ay about sa pagbangon. No, it's time to get up. Now tell your neighbor, sabihin nyo po sa mga katabi ninyo, bangon na. Baka tutulog-tulog ka pa rin. Bangon na. Baka mamaya, ang laki ng takot mo dyan, kaya di ka makabangon. Kaya sabihin mo ngayon sa katabi mo, o kung may katabi ka, sa iyong pamilya, no, bumangon na. Hindi maganda yung maaga na nakahilata ka pa dyan. So time for us to get up, meaning time for us, to realize na tapos na. Ang Panginoon ay gumagalaw na sa buhay natin. So tell your neighbor, it's time to get up. Anumang bagay o anumang takot na inilagay ng kaaway sa puso mo, alisin na natin yan. Ang gagawin natin ngayon, babangon tayo. Alam nyo, may isang kwento nga po sa Bible. May isang kwento po narinig ako. Hindi po sa Bible, pero yung text po, kukunin po natin sa Bible. Sabi gano'n, isang negosyante. Ano yung mga negosyante, matalino yan. So nabalitaan niya, narinig niya ito. Sabi niya ganun. Kinausap niya ang Panginoon ngayon. Sabi niya, Panginoon, totoo po ba na 1,000 taon sa amin, sa aming mga tao, ay isang araw lamang sa iyo? So syempre ang Panginoon, sasabihin niya, oh, bakit? Wow. So, ang 1,000,000 sa amin, piso lang sa iyo. Sabi ng Panginoon, pwede? Bakit mo na itanong yan? Sabi kasi ng pastor namin, ikaw raw ay mahabaging Diyos. Ikaw raw ay mapagmahal na Diyos. Alam mo yung pangangailangan namin. Sa pagkataong ito, dahil sumasagot ka naman sa akin, hingi sana ako sa iyo ng piso. Sabi ng Panginoon, anak, bibigyan kita ng piso kung makapaghihintay ka ng 1,000 taon. Nakuha po ninyo? Alam niyo po, ito po yung maganda rito. Sabi nga po sa aklat po ng 2 Pedro sa chapter 3 verse 8. Malinaw po na sabi rito, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ito po yung sasabi rito. So kung pag-aaralan po natin, grabe pala, no? Ganun pala yun. Kaya pala napakatagal. Kaya kung susundan natin yung verse 9, may sinabi pa Panginoon dito. Pero pag-usapan po natin, alam niyo ba bakit po natin pag-usapan ng bagay na to? Dahil ang katotohanan po, sabi nito, God's timetable is not our timetable. Meaning, ang Diyos may sariling timetable yan para sa atin. At hindi yun ang timetable natin. Magkaiba yung timetable ng Diyos sa timetable ng tao. Kaya nga totoo lang po, hindi natin pwedeng madaliin ang Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin sa Kanya o diktahan natin siya. Ang tagal mo naman, Panginoon. Ang tagal naman ng plano mo. Kailan ba mangyayari to? Dahil may sariling timetable ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ni Isaiah, sa 55 verse 8 ng Isaiah, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan, at inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan.
kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Now, bakit po natin pinag-uusapan to? Alam niyo po, ang Panginoong Hesus, napakabuti po niya. Mayroon pong kwento sa Bible na kung saan ang kanyang kaibigan na si Lazaro, ito po yung namatay. At siya po, nabalitaan niya na po ito na siya may sakit, na nagkasakit si Lazaro. Pero alam niyo po ba, bago po yan, alam na ng Panginoon na si Lazaro ay namatay. Pero nag-stay pa rin po sila doon sa lugar na kinalulugaran nila, kinalalagyan nila. Pero kagandahan dito, wala naman nagsabi sa ating Panginoong Hesus na si Lazaro ay patay na. Pero sinabi niya sa kanyang mga disipulo, patay na si Lazaro. At dito natin makikita ang isa sa mga katangian ng ating Panginoon. Yung tinatawag po natin omniscience, na ang Diyos alam niya ang lahat ng bagay o nababatid niya ang lahat ng bagay. And even yung kamatayan ni Lazaro, alam niya. Kaya nga lumabas sa kanyang bibig na si Lazaro ay namatay na. And yet, nag-stay pa rin po sila doon. Kaya sabi niya, sige, puntahan natin. Alam niyo po, sa aklat po ng John chapter 11, verse 35, dito natin makikita kung paano ang Panginoong Hesus ay tumangi. Sabi nga sa John 11:35, Jesus wept. Pero hindi po yung pag-usapan natin. Ang gusto ko lang pong tingnan natin, ano po yung nangyari? Sabi po rito, sa John 11 verse 38, ito po yung bigyan natin ng pansin. Sabi rito, no, muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Tuloy po natin kwento. Verse 9, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Verse 40, sabi rito, no, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Verse 41, kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. Dali po natin kwento. Sa verse 42 and 43, at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi na ito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Ano ba nangyari? Sa verse 44, lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ng tela sa mukha. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. So, yun po yung kwento. Now, ba't natin pinag-uusapan to? Sabi nga natin kanina, bago po dumating ang Panginoong Hesus sa lugar na iyon, alam na ng Panginoong Hesus na si Lazaro ay namatay na. At isa po yan sa patunay ng Panginoong Hesus ay Diyos. Wala nagsabi sa kanya, pero nalalaman niya kung ano yung nangyayari. Alam niyo po ba sa buhay natin, ganyan din po. Alam ng Diyos kung ano yung nangyayari sa atin. Alam ng Panginoon kung anong kalagayan mo. Kung maaalala mo nga yung kwento, di ba, last week, regarding sa Exodus chapter 3, verse 7, kung paano si Yahweh nabagabag ang kanyang damdamin. Dahil nakikita niya, nababatid niya, nalalaman niya, naririnig niya yung pagdaing na ginagawa ng mga Israelita. Alam niyo, same thing with us sa atin ngayon. Katulad din natin ngayon. Hindi malayo yung kalagayan natin sa kalagayan ng mga Israelita.
At ang kagandahan nito, papatunayan natin na ang Diyos ay buhay. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay buhay? Na si Jesus isang beses na namatay at nagkaroon po ng pagkabuhay na muli. Siya ay umakyat sa langit, naupo sa kanang trono ng ating Ama. Pagkakat niya, bumababa ng Espiritu sa atin. Pero ba't natin pag-uusapan ng bagay na ito? Alam nyo, may 3 bagay po tayo o 3 lesson na makatulong po sa iyo at sa akin. Sabi nito, 3 lessons that will help you and me. Alam nyo, sabi doon, sa John 11:35, Jesus wept. Nanangis si Jesus. Meaning, sa salita natin siguro, sa itang kanto, umiyak si Jesus. Ibig sabihin, tumulo ang luha ni Jesus. Kung pag-aaralan nga natin bakit ba tumulo ang luha ng ating Panginoong Jesus? Dahil ba sabi nga doon, di ba? Grabe pala yung pagmamahal ni Lazaro. Ng Panginoong Jesus kay Lazaro. Tumulo pa yung luha ng ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo po ba nakakalungkot minsan? Hindi naman dahil namatay si Lazaro. Matagal nang kasakasama ng pamilyang ito, si Martha, si Maria, si Lazaro ang ating Panginoong Jesus. And I believe even sila na witness nila yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kung paano ang Panginoon ay nagpapagaling ng may sakit. Kung paano ang Panginoon ay nagpapakain ng napakaraming tao. I believe, dahil kaibigan niya ang pamilyang ito, maaaring kasakasama niya rin sa kanyang ministeryo o kung hindi man, may mga pagkakataon na sila mismo nasaksiyan nila, na witness nila kung gaano yung kapangyarihan ng kanilang guro. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pero nung time na sila na daranas ng ganitong kapigatian o ganitong karanasan, kaya umiyak, kaya na tumangis ang Panginoong Hesus. Dahil ang katotohanan dito, hindi pala ako kilala ng mga kaibigan kong ito. Hindi pala ako kilala ni Martha. Hindi pala ako kilala ni Maria. Na mayroon akong pwedeng gawin sa kanyang kapatid na si Lazaro. Bakit kailangan niya pa sabihin ko, nandito ka lamang Panginoon. Hindi sana mangyayari ito. Alam niyo, minsan ganun po tayo. Kilala natin ang Panginoong Hesus. Alam natin yung kanyang kakayahan. Alam natin yung kanyang kapangyarihan. Pero pag dumarating tayo sa punto na hirap na tayo, feeling natin tayo ay iniiwan ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi po yun to. Kaya naniniwala po akong Panginoong Hesus, siya ay tumangis dahil nakita niya na hindi pa siya ganung kilala ng pamilyang ito. Kaya ang tanong gaano po natin kakilala ang ating Panginoon? Now, itong sabi nito, Jesus wept with those that He loved. Ang Panginoong Hesus ay tumangis para sa mga taong kanyang minamahal. At ginagawa niya pa rin hanggang ngayon. And He still does. Not only on that time, hindi lamang sa panahon na yun, hindi lamang sa oras na iyon, kundi maging hanggang ngayon, ang Panginoong Hesus ay tumatangis para sa kanyang mahal. Not only dun sa mga mahal niya, kundi sa mga taong kanyang nilikha. It's me, lahat tayo. Katingnan po natin to. No? The healer of our pain is also the feeler of our pain. Ibig sabihin, yung nagpapagaling sa atin ay nakakaramdam din
nung ating nararamdaman. Kung tayo ay nasasaktan at tayo ay pinapagaling ng ating Panginoong Hesus, doon sa sakit na dinaranas natin o doon sa pasakit na pinagdaanan natin, naramdaman din ng Panginoon yung bagay na yon sa atin. Jesus feels our pain. Nararamdaman ng Panginoong Hesus yung mga sakit, pasakit, hinanakit na mayroon tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo ramdam ka ng Panginoon. Sige. Kung may katabi ka dyan, sabihin mo, ramdam ka ng Panginoon. At kung nag-iisa ka lang, then tap yourself. Hey, ramdam pala ako ng Panginoon. Di ba napakasarap? Alam niyo po ba, sabi dito, kapag tayo ay nasasaktan din siya. Kung ikaw ay nakaranas na nasasaktan ka, ibig sabihin, ikaw ay nakaranas ng betrayal o binetray ka, alam mo, ramdam ka ng Panginoon. Alam niyo ako po, may kwento po ako. Personal testimony po ito. Nasa isang organization po kami dati, and gamitin ko lang po ito. Anyway, this is public, no? And naniniwala po ako na magandang sabihin din po ito. Nasa isang lugar po kami noon, time para, actually, umiwalay na ako, umalis na rin ako, nag-resign na ako. Umalis na ako doon sa organization na yan. In good faith naman kasi, ang ginagawa namin, of course, alam niyo sa Oikos, we want to bless the pastors. Gusto po namin pagpalain yung mga pastor talaga. Yan po yung nais namin. So one day, itong kaibigan ko pastor na ito, kinikilala ko siya, no, ginagalang ko siya, nagkausap kami tungkol sa plano namin kung paano i-bless yung mga pastor. So, ako naman kasi, ang dali ko magtiwala din. Not knowing na ang ginagawa niya pala, sinusulat niya bawat sinasabi ko. So, lahat scripted. Lahat yun nakasulat. Isinulat niya. So, sa akin naman, hindi ko alam. Siyempre, ano ba alam ko na. Until one day, pinatawag kami. So, nagkaharap-harap kami. Hindi ko alam na yung bawat sinabi ko na yon nakasulat pala. At yun yung ginamit na panlaban sa amin o sa akin. Lahat na sinabi ko nandoon. Pero ako naman, nagsasalita ako noon, in good faith, sabi yung gano'n, teka lang, wala namang masama dyan. Then inakusahan po kami na kami raw ay nagkikreate ng division. Kaya sabi ko, Lord, ano gagawin ko? So, nangyari po yun, nakaranas po ako ng betrayal. No? Para akong si Jesus, alam yun? Di ba? Ipinagkanulo ni Judas. Eto, best friend ko, tinuturing kong father in faith. Tinuturing kong kaibigan kong pastor. Pero ginawa sa akin, yung pala mayroon siyang hidden agenda. And kung ano may agenda niya na yun, later na lang nalaman ko kung ano. So, nung time na yun, ang sakit-sakit. Pero sabi ko, Lord, ano man po yung nangyari na yun, ibibigay ko na lang po sa iyo. Dahil hindi po nagtagal, no, ang hirap kayo patawad. Lalo ko nakikita mo. So, nawalan kami ng communication until one day, no, gumawa ang Diyos ng way para kami magkasama-sama uli sa isang gathering. Then, sabi ko, Lord, pinatawad ko na siya. Alam niyo, naniniwala ako, ramdam ng Panginoon, yung sakit na naranasan ko noon. Pero kagandahan lang kasi, alam natin na ang Diyos, i-comfort ka niya. So, kapag tayo nasasaktan din siya. Ganun po yung Panginoon natin, ganun po yung Diyos natin. Ganun po kabuti ang Diyos natin. So, kapag tayo nalulungkot din ang ating Panginoong Jesus.
saang aspeto ng buhay mo na ikaw ay nakaranas ng kalungkutan? I believe, naniniwala po ako na tayo po ay dumaranas o nakaranas ng kalungkutan. At kung minsan nga, di ba, hindi natin alam kung ano gagawin natin. Pero don't worry. Ramdam ka ng Panginoon. Kung nalulungkot ka ngayon, for whatever reason, nalulungkot din siya sa iyo. Kaya lang, siyempre, di ba, tayo nga, pagka may damdamin na tayo, kahit na anong tap sa atin ng Panginoon, kahit na anong ganun sa atin ng Panginoon, hindi natin nararamdaman. Pero alam niyo po ba, every time na kayo nalulungkot din po siya. At naniniwala ako na inaakap tayo o inaakbayan tayo ng ating Panginoong Jesus. Pag po. Kasabi rito, kapag tayo nagdadalamhati din siya. Kapag tayo ay nakaranas ng pagdadalamhati, especially ngayon, alam niyo, sabi nga natin, napakahirap po ng ma-infect ng COVID-19. Ang mahirap pa nito ganito, no? Once na ikaw ay positive, ikaw ay dadalhin sa hospital, i-isolate ka. At pag ito ay lumala, ang masakit nito, pag namatay ka, hindi ka na pwedeng paglamayan. Ikikremate ka na diretso. At ang masakit pa rin nito, yayakapin ka ng mga mahal mo sa buhay, at ang yayakapin niya sa iyo ay abo na lang. Sa namatay, walang problema, patay na eh. Sa na-infect, walang problema kasi wala na siya. Sa mga naiwan. Yan naman talaga eh. Di ba? Kung ikaw yung naiwan at ikaw yung nagdadalamhati, of course, yung nang iwan sa'yo, yung patay, wala nang magagawa yun. Pero ikaw na naiwan, ikaw na nagdadalamhati. But don't worry. Kasama mo ang Panginoon habang ikaw ay nagdadalamhati. Kaya maramdaman mo yung pagtapik sa'yo ng Panginoon. Kaya maramdaman mo yun. Alam nyo, kung pwede nga niyakapin ng Panginoon, di ba? Gagawin natin eh. Pero alam niyo po ba, niyayakap ka ng Panginoon ngayon. At siya sabi niya, anak, ramdam ko bawat nararamdaman mo. Kapag tayo umiiyak din siya. Katulad kay Lazaro. Si Lazaro, pwes di alam ni Lazaro na si Jesus ay umiyak o tumangis. Pero yung mga tao sa paligid at yung mga taong iniwan ni Lazaro, si Marta, si Maria. Pero ang Panginoong Hesus, siya ay umiyak din. Napakabuti niya, di ba? Kaya nga ramdam ka ng Panginoon. Ramdam ka niya. Ramdam ka ng Panginoon. Kaya wag mong isipin na iniwan ka niya. No. Never kang iniwan ng Diyos. Pwede tayo mangiiwan sa Kanya. And number 2, Jesus raised people up. And He still does. No? Ang Panginoong Hesus, binabangon niya yung mga tao. Pag ikaw ay nanlulpaypay, nanlulumo, hinahango ka niya, binabangon ka niya. Dahil mahal ka niya. And I believe, up to now, ganun ang ginagawa ng Panginoon. Kung si Lazaro, sabi niya ganun, si Lazaro, sa verse 43, pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Pwede rin, di ba? Pwede ba sabihin sa atin ng Panginoon, anak, bangon. It's time to get up. Panahon na para ikaw ay bumangon.
Matagal ka na nanlulumo, matagal ka na nanlulupaypay dyan. Matagal ka na kinakain ng lungkot na yan. Sabi ko kay Lazaro, Lazaro, bumangon ka. And now I'm telling you this. Anak, bumangon ka. Ano yung mga bagay na yan na nagpapahirap sa iyo? Ba't hirap na hirap kang bumangon? Alam niyo, totoo lang po, yung mga tao, may mga taong sanay matulog. Grabe kung matulog. Hindi na alam kung anong oras na. Tanghali na, tulog pa. Iba parang ang bigat-bigat ng katawan. Kaya hirap na hirap bumangon. Alam niyo bakit? Kasi marami na nakadagan. And sometimes tayo sa atin, buhay ganun tayo. Hindi natin makuwang bumangon, hindi natin makuwang tumayo, hindi natin makuwang mag-move on. Kasi masyadong tayo maraming iniisip. Marami nang bumabagabag sa isipan natin. Marami na. Kaya nga, totoo lang po, itong oras na ito, sabi sa atin ng Panginoon, it's time to get up. Hey, bangon. Alam niyo, para makabangon ka, kailangan magaan ang pakiramdam mo. Paano gagaan ang pakiramdam natin? Paano nga ba? Sabi nito, no, Jesus has a resurrection for you. He wants to bring you out of that tomb. Gusto ng Panginoon na makalaya ka na o makalabas ka sa kinalalagyan mo o kinasasadlakan mo. Gusto ng Panginoon, hey, umalis ka na dyan. Matagal ka na nakakulong dyan, matagal ka nang nakabilanggo dyan. And it's about time for you to get up, for you to get out of that tomb. Sabi ng Panginoon, ito na yung time, ito na yung oras para ikaw naman ay umalis sa pagkakabilanggo mo dyan sa kulungan na yan. Gusto ka niyang palayain sa mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Nais ng Panginoon na ikaw ay mapalaya sa mga bagay na nagpapahirap sa iyo. He wants you to free from your bondage. Sabi nga natin, di ba, yung mga Israelita, and even us, once upon a time, we are all in bondage. Lahat tayo ay bilanggo. Lahat tayo ay alipin. Katulad ng mga Israelita sa bansang Ehipsyo. No, sila ay naging alipin sa loob ng 430 years. And araw-araw nakikita ng Diyos yung kanyang paghihirap. Araw-araw sila ay umiiyak. Araw-araw sila ay nahihirapan. And dumating sa punto ng Panginoong Hesus, nakita ito. Naramdaman ito. At narinig ng Panginoong Hesus yung kanyang mga pagtangis. Kaya ano ginawa ng Panginoon? O ginawa ni Yahweh? Ano ginawa ng Diyos? Isinugo niya si Moses para sila ay makalaya. Now, even today, sabi rito, nais ng Panginoong Hesus na tayo ay palayain sa mga nagpapahirap sa atin. Nais niya na tayo maging malaya sa pagkakabilanggo o sa pagkakakulong. Maaaring you are in bondage saan? Sa pamamagitan ng o sa anumang bagay. Maaaring ikaw ay napakarami pang bisyo ngayon. Baka yung bisyo na yan, baka mamaya gusto mo na makalaya, hindi mo na magawa. Di ba? Ay, niwala ako. Pero huwag natin hintayin na tayo maratay pa. Ano pa? Nais niya na mapalaya tayo sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, iba yung namumuhay sa kasalanan at iba yung nagkasala. Kung nagkamali ka ngayon, nagkasala ka ngayon, humingi kang tawad sa Panginoon. Pero namumuhay sa kasalanan, alam mo na nakasalanan yan, and yet, ayaw mong umalis dyan sa kasalanan na yan, nai-enjoy mo pa, ibang usapan na yun. But same thing, pareho na gusto ng Panginoon na ikaw ay makalaya.
Either ikaw ay namumuhay sa kasalanan o ikaw ay nagkasala lang ngayon o nagkamali ka ngayon. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay maging malaya sa kasalanan na ginagawa mo. O sa kasalanan na kung saan ikaw ay nag-e-enjoy. Ito yung nais ng Panginoon. Mapalaya tayo sa mga kasalanan ito. Baka mamaya, ikaw ay nanonood pa ng pornography. Di ba? Usong-uso ngayon sa mga may sariling laptop, desktop, ang dami nagpa-pop up, yung mga porn site, di ba? Baka mamaya nag-e-enjoy ka na dyan. Hey, ang nais ng Panginoon, makalaya ka dyan. Ang nais ng Panginoon, maging malaya ka sa bagay na yan. Kaya kung ikaw ay nakakulong pa dito sa mga bagay na ito, I'm telling you now, nais ng Panginoon na ikaw ay makalaya dyan. Ano pa yung mga kasalanan na alam natin? Pagnanakaw? Pagsisinungaling? Baka mamaya master ka na. Baka mamaya master mo na yung magsinungaling. Simpleng bagay lang, tatanungin ka lang. Ang dami-dami pa sinasabi. Hanggang sa magugulat ka na, corner ka na, parami ng parami yung pagsisinungaling mo. Samantalang napakadali naman sabihin kung anong totoo. Baka mamaya ikaw ay sanay na sanay ng magsinungaling. Hindi yan ang nais sa Panginoon sa iyo. Ang nais sa Panginoon sa iyo, makalaya ka sa pagsisinungaling. Ang tanong, willing ka ba? Pagnanakaw, pangungupit, pangbubuli, maraming uri na kasalanan. Nasa Panginoon, ikaw ay makalaya dyan. Pandaraya sa trabaho, nagnanakaw ka ng oras, binabayaran ka ng tama ng employer mo, pero nagtatrabaho ka ng wala sa oras. Feeling mo kasi wala naman nakita eh. Hindi naman alam ng boss mo. Kaya feeling mo boss ka na rin. Kaya kung dumating ka sa opisina, ganun na lang. Kaya tingin sa'yo ng mga tao, ito na yung boss oh. Kasi hawak mo oras mo. Hey, gising. Mga gamit sa opisina, mga bond paper, lahat na lang, ballpen, lapis, inuuwi mo. Baka ikaw to, nasa Panginoon na ikaw ay makalaya dyan. Ano pa? Nandaraya sa klase. Nangungopia. Marami actually. Pero ano yung gusto ng Panginoon, ikaw ay makalaya sa bagay na yan. Ano pa? Free from your guilt. Baka mamaya, di ba, may mga bagay ka tinatago pa dyan, galit. O baka mamaya, may mga bagay dyan sa puso mo na nakatanim pa. Baka mamaya, hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapatawad. O nagigilty ka, may ginawa kang mali. Hindi umaamin, o ayaw mong aminin, because of pride. Dahil piling mo pag inamin mo to, siyang papaya, ikaw, nasa Panginoon na makalaya ka dyan. At ano pa? Sabi rito, maging malaya tayo sa mga bagay na pumipigil sa atin para hindi tayo makamove on. Ano kaya yun? Free from whatever it is that is holding you back. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay makalaya sa bagay na yan. Kaya it's time to get up eh. Kasi ito yung mga bagay na pumipigil sa iyo para hindi ka magpatuloy sa ginagawa mo. Ito yung mga bagay na humahadlang para hindi ka magpatuloy sa mga bagay na dapat mong gawin para sa Panginoon.
mga bagay na tama, na dapat yun ang ginagawa mo, pero ang ginagawa mo ay mali. Kasi nga, hindi ka pa napalaya at diyan ka nais palayain ng Panginoong Hesus. Ano yung mga bagay na yon na pumipigil sa iyo? Para ikaw ngayon ay matuto o para tayo ngayon ay masunod natin ang nais ng ating Panginoong Hesus. Nais ang Panginoon na maging malaya tayo sa mga bagay na pumipigil sa atin. At yung mga bagay na pumipigil sa atin na to, ang siyang dahilan kung bakit hindi natin nagagawang ma-please ang ating Panginoong Hesus. Baka mamaya boyfriend mo na yan o girlfriend mo na. Imbis na ikaw ay nasa ministry, dahil ayaw ng boyfriend mo, ayaw ng girlfriend mo, ang nasusunod ngayon ay yung karelasyon mo. Pero alam mo na ikaw ay binigyan ng talento ng Panginoon para gamitin sa Kanya. And yet, pinili mo na huwag gamitin ito dahil natatakot ka na itong boyfriend mo o itong girlfriend mo, itong asawa mo na to o sino man to na karelasyon mo ay mawala sa iyo. Alam nyo, kung yung relationship na meron kayo ay tama, sabihin ko po sa inyo, hindi madali, hindi magiging mahirap sa atin yung maglingkod sa ating Panginoon. But because pinili natin yung maling relasyon, ang tendency, nagiging mahirap sa atin ngayon ang sumunod sa ating Panginoon. Baka mamaya, doon sa relasyon na mayroon ka, may kasalanan palang involved. Kaya ikaw ngayon ay nakaramdam ng guilt. Ayaw ko muna, Panginoon. Kasi ganito sitwasyon ko. Hey, kaya nga sabi ng Panginoon, it's time for us to get up. Now, tell your neighbor, bangon, sabi nyo. Kung may katabi ka dyan, sabi mo, bangon. Kung wala, nag-iisa ka dyan, then tell yourself. Sabi mo sa sarili mo, babangon ako. Why? Dahil ito yung nais ng Panginoon. Tayo ngayon ay bumangon. Amen? Amen. Then number 3, Jesus included other people in performing His miracles. And He still does. Ano ibig sabihin nito? Imagine, sabi nga ng Panginoon, di ba, sa verse 44 ng John, chapter 11, lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa mukha. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Imagine. Hindi pwedeng one time na lang Panginoong Jesus. Anyway, binuhay mo na siya, kalagan mo na rin. Napakasimple lang. Pati ba naman yung pagkakalag? Iuutos mo pa? Di ba sabi nga, inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Panginoon, total ginising mo na siya Binuhay mo na siya. Bakit hindi mo pa kalagan? Ba't kailangan mo pa yung ibang tao para kalagan itong si Lazaro? Kasi ganun ng Panginoon. Sa paggawa niya ng himala, minsan kailangan kanya. Gagamitin kanya. Bakit? Para makita mo na ikaw ay partner ng Panginoong Hesus. Tingnan mo Anyway, Panginoon, praise and worship naman Pwede bang ikaw na lang dito mugtog, Panginoon? Alam bakit kaya nilagay ng Panginoon dyan? Dahil yung miracle ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, simple lang, maging part ka ng gagawin niyang himala. Kaya nga magugulat ka pagka-altar call. Di ba? Nagpe-pray tayo sa kanila habang kayo kumakanta yung praise and worship team. Bahagi kayo nung miracle o nung himala na gagawin ng Panginoong Jesus. Dahil nais ng Panginoon, bawat isa sa atin ay ma-involve sa gagawin niyang himala. Ang nais ng Panginoon, bawat isa sa atin
ay maging bahagi o maging parte ng himala na gagawin niya sa bawat isa. Yun po yung Diyos natin eh. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Tayo ay ma-involve ngayon sa gagawin niya. And even today, ang sabi nito, Jesus included other people in performing His miracles, and He still does. Ang nais ng Panginoon, gawin niya ito kasama ka. Gagawin niya ang bagay na ito na kasama ka. Huwag natin talikuran ng Diyos. Sa bawat pangyayari sa buhay ng isang tao, na isang Panginoon, na-involve ka niya. Makasama ka niya. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya nga kay Lazaro, pwede naman talaga eh. Di ba? Pwede naman na siya na eh. Siya na yung magkalag. Pero bakit hindi nangyari yun? Bakit? Dahil nasa Panginoon, maging bahagi ka sa gagawin niyang ito. Mabuti po ang Diyos. Nandyan lang Panginoon. Kasama natin siya. Nararamdaman ka ng Panginoon. Hey, bangon. Tapos na yung panahon na ikaw ay nakahilata. Tapos na yung panahon na ikaw ay nakalugmo. Ito yung panahon na sasabi ng Panginoon sa atin, panahon para bumangon. Ano yung mga bagay na nagpahirap sa iyo noon na hanggang ngayon hindi mo makalimutan, hindi mo maiwan-iwan? Ano yung mga bagay na pumipigil sa iyo? Ito yung time na sinasabi ng Panginoon, time for us to get up. Panahon o oras na, oras natin para tayo ay bumangon, para tayo ay tumayo. Tapos na yung panahon na ikaw ay nakahilata dyan. O nag-e-enjoy ka sa mga bagay na ginagawa mo na alam mong mali. Panahon na para iwan ito. At panahon na para bumangon kasama ang Panginoon. Na sa ganon, ikaw ay makasama niya sa gagawin niyang himala. Na sa ganon, magkaroon ng kaganapan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Na sa ganon, maging maayos ang lahat. Na sa ganon, maging magkaroon ka ng kapayapaan. Baka mamaya gulong-gulo ka na. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Sasabi sa'yo ng Panginoon ngayon, anak, ito yung oras para ikaw ay matutong bumangon. Huwag ka mag-alala. Nararamdaman ko kung anong nararamdaman mo ngayon. Ganun po kabuti ang Diyos natin. Ganun po kabuti ang ating Diyos. Amen po. Tayo po ngayon at mikit. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon God, sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, dahil minsan pa pinaramdam mo sa amin na kami ay mahalaga sa iyo. Na anumang bagay na pinagdaraanan namin ngayon, nararamdaman mo ito. Na kung kami, Panginoon God, ay nasasaktan ka rin. Na kung kami, Panginoon God, ay nagdadalamhati, nakikidalamhati ka rin sa amin. At salamat, Panginoon, dahil ngayon ang nais mo sa amin
kami ay maging malaya. Salamat, Panginoon ka. Sa oras na ito, tinatanggap namin ang kalayaan na binibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Ito ang aming dalangin. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo magtapos, awitin po natin ito. No? Kung alam niyo po yung awit, maganda po. Hallelujah. Kapag puno ng katanungan, natatakot na mapalisan, Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Kapag nagkukulong napabalot ng panghihirap, sa iyong magtitiwala. Habang buhay maniniwalang ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos. Problema ay pinapayagan, dakila ang iyong dahilan. Malinaw ang kapahayagan, ikaw ay Diyos tapat kailan pa man. At sa bawat kaganapan, hindi